Ay, kapatid Robin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, last time na nag-uusap tayo tungkol doon sa mga problema ng OFW sa airport, di ba? Opo. So, nabanggit mo nun na kailangan medyo gumaang ang proseso sa pagpasok sa paglabas. Opo, so, mukhang may developments naman, di ba, na nangyari? Opo, katunayan po, mayroon na po mga ginawang one-stop shop. Ano? Oo. Pag mag-a-apply po sila, isang opisina na lang, nandun na. At meron din pong crackdown ngayon sa mga illegal recruiters. Yan po yung yung ating pinaniniwalaan. At yung airport po, ngayon po sa immigration, meron ng OFW lang. So, talagang nilaan po para sa kanila para hindi po sila masyadong matagal na nag-aantay. Ang dami ko nga mga OFW na bumalik na kasama. Sabi nila parang napakabilis daw nga ngayon. Opo. Yan po yung mga hinarap, At sana magpatuloy. Kasi meron naging kaugilaan na dapat nating maalis na yon, yung papogi. Oo. Naniniwala naman po ako dito sa administrasyon na ito ay hindi papogi. Sana naman po magtuloy-tuloy lang hanggang doon po sa sinasabi nila na umextend naman pati po yung mga nai-stranded. Nakakatuwa po yan, pinuntahan pa ng ating si Secretary Bello, pinuntahan niya yung mga stranded sa Saudi Arabia, kinausap pa yung hari at tumutulong dun sa ating mga hindi naswelduhan. Yan po yung mga sana magpatuloy. Patuloy pa. Oo, wag yung papogi lang. Oo. So yung issue naman ngayon tungkol sa Mindanao, Opo. nasasabi ni ating Pangulong Duterte na paalisin daw yung mga Amerikano. Pabor ka ba sa idea niya na yun? Yung pong sinabi ni Mayor, yan po talaga ang solusyon sa ARMM problem. Yung po sa Muslim Mindanao. Hindi naman po sa buong Mindanao. Ang sinasabi po kasi ni Mayor para ma-contain natin ang trouble. Kasi ang nangyayari po, pag may foreigner, nagugulo tayo lahat Lalong nag-iinit. Nasisira yung diskarte. Pag may, halimbawa lang po, may nakidnap na foreigner, masyadong lumalaki yung balita. Yung kay Mayor naman po, ang gusto lang niyang ipaliwanag sa ating lahat, para lang po yan, example, kung maglilinis tayo ng bahay mo, bahay ko, mas magandang ikaw ang maglinis ng bahay mo. Napakahirap naman kung mag-i-import ka pa ng maglilinis at babayaran mo pa yon. Wala akong libre. Tandaan nyo, walang libre. Bakit naman natin gagawin yun? Kaya naman natin. Sa matagal na panahon, ang Pilipinas wala pa yung mga dayuhan, tumayo na tayo sa sarili nating paa. Kung natatandaan niyo po, si Jose Rizal pa ang nagsabi na tayo ay nasyon na bago pa dumating ang dayuhan. Yung pong sinasabi ni Mayor, hindi naman po buong Pilipinas yun. Dahil kaibigan natin at matatawag po natin, big brother natin ang mga foreigners, lalo na ang Amerikano. Ang gusto lang po ni Mayor, makontrol ang problema doon sa Muslim Mindanao. At yan po, paano natin magagawa yan? I-trace natin ang roots. Ang roots, yun po yung sinasabi ni Mayor na nagkaroon ng mga tinatawag po nating massacres na napakadami dyan. At yan po ay nasa puso. Hindi nawawala yan sa puso ng mga... Pinakita niya litrato nun sa Amerikano. Opo, hindi po yun pagpapakita na tayo'y galit. Hindi po. Ang sinasabi ni Mayor, kailangan natin i-resolve ang mga issue bago tayo magkaroon ng paglakad. Hindi po pwedeng lakad ka ng lakad, meron pa namang issue hindi na tatapos. Napakaganda po ng mungkahi ni Mayor. Umalis muna ang lahat ng foreigner na armado sa Muslim Mindanao at hayaan po natin tayo muna ang magresolba. Tayo munang Asians. Diba? Hindi naman po sinarado ni Mayor ang tulungan, Katunayan, humingi pa siya ng tulong sa Indonesia. Kapag daling din ng pirata, tirahin nyo na. Yun naman yung kasi problema natin to. Problema natin ng neighbors natin, Indonesia, Malaysia, ang layo ng Amerikano. Ang layo nila. Sobrang layo nila. Para sila pa yung rumisulba, Pero hindi natin sila pinaalis sa Pilipinas. Doon lang sa tinatawag po nating high-risk area. Ano naman ang comment mo sa mga nangyari sa Senado, yung kay De Lima pagkatanggal sa leadership niya sa investigation?
alam nyo, ako historical sa akin yun. Yun ho ang parang sa akin po, sa opinion ko, magkakaiba po tayo ng opinion. Ako ang opinion ko, historical. Sapagkat ang legislative, yan ho ay itinayo. Yan ho ay branch of government yan. Nakapantay po yan ng executive at ng judiciary. Meron responsibilidad yung mga taong nandyan. Inalal natin yan para gawin nila yung trabaho nila. Kapag ginamit natin ang legislative sa sarili mong pakay, lalo politika, ay mali. Mali po yan. Hindi ko po, wala po akong sinisisi. Ang sinasabi ko lang, ang laki po ng ginagastos ng legislative. Araw-araw, hearing na yan. Milyon yan, hindi ho yan libre. Dapat ang bawat session ho dyan, ang bawat investigasyon dyan, may sense. Pagka naglagay po tayo dyan ng nonsense, para lang po tayong nagtatapon ng pera. At ito pong nangyari na yan, yan lang po ay, sa akin po hindi po yan liability, yung nangyari. Yan po ay asset po yan. Lalo na po, si Senator Gordon, ang pumalit. Yan po ay subok na. Tandaan po natin, kung records lamang ang pag-uusapan, hindi naman po kawalan. Kumbaga, kung nawala man po ang Senador Laila de Lima, ang pumalit naman po, hindi man higit, hindi man kulang, kapantay. Hindi po tayo nawalan. At yung pinakita pong masasabi nating unity ng mga senador na bumoto kay Senator Gordon. Ang dami po, majority, 16. Napakaganda pong example niyan. Dahil hindi naman lahat yun PDP laban. Galing po yan sa iba't ibang partido na sila ay naging united na magkaroon ng isang desisyon na tumayo naman ng Senado para sa bayan. Hindi naman para sa kanya-kanyang political motive. Kaya ito po, mahal kong kababayan, napakagandang move po nito. Sana matapos na lang. Para wag naman po sanang araw-araw may ganito, Tama, pag sinabi po kasing historical, ibig sabihin paminsan-minsan. Not every day. Kapatid Robin, quick lang, greetings sa mga OFW friends natin. Opo. Ako po ay, siyempre, sa lahat po ng pag-ikot namin, ang lagi pong tumutulong sa amin, yung mga ating pong mga OFW, lalong-lalo na po yung nasa media. Nung nagpunta po kami ng London, ang tumulong sa amin dyan, OFW media. Nung nagpunta po kami sa Japan, nung nagpapalaganap na nandun ako, OFW media, dahil madalas po hindi ako nako-cover ng mainstream media. Ewan ko kung bakit. Kaya po napakalaki ng utang na loob ko kapag OFW media, hindi nyo ini-edit ang mga sinasabi ko, kinukuha nyo talaga yung magaganda, yung wala naman ako sinasabing pangit, pero talagang hindi po ako nagyayabang. Ibig ko sabihin, walang kontra, walang parang yung juice ng ating pinaglalaban, na karapatan ng OFW, yung dapat ibigay sa kanila, ang dapat sa kanila, dahil mga bayani yan, nangyayari po lahat. Kaya mga mahal kong OFW press, mga mahal kong OFW workers, lalo po tayong tumibay. Lalo po tayong magkaisa. Nandito na po. Amoy na natin. Ramdam na natin ang pagkakaisa. Huwag po tayong bumitaw. Dahil maniwala po kayo. Ang revolusyon na ito, na pagbabago na ito, nanggaling po sa inyo. Nanggaling sa inyo, gumapang lang dito sa Pilipinas. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi mangyayari itong uhaw natin sa pagbabago. Ito po ay utang namin sa inyo. Mabuhay.